Tama po ba ang pagkarinig ko na sinabi niyo kanina under sa COA DBM Joint Circular Number 2015-01, hindi naman kailangan ilagay ang tunay na mga pangalan ng mga intel agents or informers na tumanggap ng intel o confidential funds sa OVP tulad ni na Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Sinabi ko po, Your Honor, ay silent po yung circular as to that matter po. Silent. So po pwede. Kung when we say kasi silent, pwede. Hindi po, Your Honor. It is neither allowed nor prohibited po. So, if this is not allowed or prohibited, bakit nang i-audit po ninyo ang confidential intelligence fund po ng OVP, hindi ninyo hiningi ang tunay ng mga pagkakilanlan ni na Piatos, McDonald, Mickey Mouse at iba pa? Katulad nga po nung sinabi ko sa sa aking previous testimony, ang focus po ng audit namin ay compliance audit. So, kung ano po yung provision ng circular, yun po yung ginagawa naming basis for our audit po. Okay, compliance. When you say compliance, ito po ba periodic or random? Yung compliance audit po kasi wala po siyang particular period kasi pag sinabing compliance audit, ina-evaluate po namin yung subject matter if it is compliant with certain applicable laws, rules, and regulations. But I'm saying every agency na meron pong intel or confidential funds, do they have to undergo audit periodically or random lang? Dahil marami po tayong ahensya ng gobyerno na may mga intelligence confidential fund na hindi naman dapat. Ang audit po namin ay based dun sa liquidation documents po na sinasubmit nila. Pero is it periodic ba? Kailangan bawat agency na i-liquidate niya yung kanya i-audit ninyo yung kanya paggastos ng intel or confidential fund? Yes po, Your Honor. Yung kanilang kailangan... So it's periodic, it's not random? Yes po, Your Honor. Okay. Kung kaduda-duda na po ang disbursement ng OVP, obvious naman, sabi niyo po, di po ba, yung mga medicines, mga pangalan ng tao, bakit hindi po ninyo pa sinampahan ang kaso sa ombudsman ng OVP? Under our rules po, Your Honor, pwede lang namin siyang i-refer to the Office of the Ombudsman kapag nagkaroon ng final order at hindi po kinumply ni OVP yung order po. Bakit? Nasaan na po ba yung order ngayon? Ano na po ang status? Ito mga findings nyo, 2023, 2024 pa ito, 2026 na po tayo ngayon. Wala po akong personal knowledge about the status po since hindi na po ako connected sa ICFAO. Okay, so dahil hindi ka na connected sa ICFAO, so wala ka ng pakialam kung ano na nangyari sa kaso na hinawakan mo. Hindi naman po sa wala akong pakialam, pero yung mga ganyang bagay po kasi ay confidential na hindi naman ina-announce sa buong COA po. Ayun. So, ibig sabihin, hindi mo na alam at hindi mo rin alam kung bakit hindi kinasuhan or ni-refer sa ombudsman itong issue na ito. Yes po, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer.